Alright, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga nandito right now and depende, okay, kung anong oras mo siya napapanood. So hello po sa lahat ng mga nandito right now. Ayan, so welcome po sa ating event for today entitled Why Pursue Digital Business? Turning Ambitions into Achievements, Siman Edition. Okay, so sa lahat ng mga nandito right now, hello po sa inyong lahat and welcome po again sa ating event for today. And kung naririnig mo po ako loud and clear, please type I am blessed. Ayan, so para blessed tayo, di ba? Every day and right now, marami ako nakikita ng mga OFW business partners natin. Ayan, so thank you so much kay Henry. Ayan, so hello po sa iyo. Welcome po sa ating event for today. Ayan, so I am blessed kay Kuya Jesus, ayan, so hello po sa iyo. I am blessed kay Ate Lourdes. Ayan, so welcome po sa ating event for today. Ayan, so naka-open pa ng camera and sa lahat ng mga nandito right now, kung wala kang ginagawa and free ka naman, 'di ba? Please open your camera para nakikita ko din naman po kayo. Ayan, so hello po sa inyo kay Irene, okay, from Italy. Ah, grabe nakakaabot yung ating event sa iba't ibang bansa. Ayan, so welcome po sa ating event for today. Welcome din po kay Antonio, okay? Kay Julius, ayan, so kay Marites. Ayan, so please type kung nasang bansa ka. Ayan, so para ma-recognize naman natin and mas makita pa natin kung saan nga ba iba't ibang bansa nakakaabot yung ating event for today. Ayan, so from Italy, kay Ate Lourdes, hello, hello po sa iyo dyan. Ayan, so excited na din. Okay, si Henry. Ayan, so excited na excited. And again po, thank you so much agad. Okay, di ba? Dahil nakapag-attend ka sa ating event for today. And I know for sure na hindi masasayang yung oras mo na mapakinggan kung ano yung meron. Okay, dito sa event natin for today. Ayan, so watching from Italy din, si Sir Jesus. Ayan, so hello po sa iyo. Ayan, so again, thank you so much sa lahat ng mga nag-type. And right now, I know for sure na excited na ang lahat. Tama po ba? Ayan, so please type I am excited. Okay, para mapakilala ko na sa inyo yung first speaker natin for today and explain niya sa inyo bakit ba, okay, kailangan yung i-pursue yung ganitong opportunity na meron tayo. At the same time, makakarinig tayo ng success story, okay, na kumbaga into turning ambitions into achievements. Okay, so sa lahat ng mga nandito right now, I know for sure, okay, na excited ka na and thank you so much sa lahat ng mga nag-type ng I am excited. Okay, nakikita ko na excited na ang lahat. Okay, so ngayon, syempre, papakilala ko na yung first sharer natin for today. And before that, meron po tayong papanoorin na video para mas makilala nyo sino ba yung first speaker natin for today. Okay? Para po sa lahat, let's all watch this video. I'm a savage, I'm a fighter, making noise in the streets. Haymakers like a fire, throwing hooks to a beat. Got my finger on my pulse, it's steady. I was built to speed. Automatic shift gears, I'm ready. Headstrong, I believe. When I close my eyes and count to 10, all I feel is the adrenaline. And when the pain begins to set, all I hear is long live the champion. Long live the champion. Long live the champion. Long live the champion. Go, go, go! Millionaires Club member, car achiever, and the founder of Digital Biz Community Technocrat Hall of Fame, the Hustle King. Let's all welcome mentor Jerwin Hope We can be Peralta. an army. We are the warriors who learn to love the pain. We come from different places, but have the same name. Cause we were
Yes. Hello, good evening and good morning to each and everyone. So, yun, thank you so much sa napakaganda natin na host, si Coach Krisa. Ayun. So, anyway, pakitype naman po ng number one kung clear po ako sa inyo. At kung may nakikita ka pong pogi dyan sa harapan mo, di ba? Sa screen mo right now. So, yun. Anyway, gusto ko lang i-commend yung mga nandito, especially kay Kuya Jesus from Italy. Ayan, nakita ko siya agad. Ay, Kuya Jesus, yan. So, kapangalan mo po si Papa. Ayun. So, sa mga nandito sa Zoom natin, thank you so much for having time, for giving us time na i-present sa iyo yung digital platform natin, yung Why Pursue Digital Business. Alright, so sa mga nandito po, stay tuned, 'di ba? Abangan mo kasi tapusin mo tong Zoom event natin kasi it will be very short lang and I'm sure ako, your life will never be the same again, 'di ba? Imagine mo. So, let's get ready to rumble na, 'di ba? So, sa mga nandito po, please makinig ka mabuti. Then I know for the fact na this 2025 gusto mo magkaroon ng breakthrough sa life. So, this is your sign, 'di ba? Makinig ka mabuti, tapusin mo 'to na event natin. Alright, so mag-share screen po ako mga kapatid. Ayun, so, ng slides ko. Yan. So nakikita niyo na po bang slides ko mga kapatid? Pakitype po number one kung nakikita niyo po yung slides ko. Number one. Okay, ayun. So my topic for today is why pursue digital business. Okay, turning ambitions into achievements. Alright, so next po slide ko is yun. Magpapakilala po muna ako. So ito po yung background ko. Kumbaga, dito sa negosyo na to, kinita ko na din yung first million ko. Alright, so Call Executive Prime, malapit ko na po mahit yung pinakamataas na position and Cars Achiever, di ba? Travel, Speakers Bureau, Hub Owner, Hall of Fame ng Technocrat, Top 500 Technocrat Council, Mr. Joseph Lim, and founder po ng Digital Biz Community. Alright, so yun po yung natin ngayon. Yan po yung background ko. Alright, so next po, dati pa akong seaman. Okay, pero before ako naging seaman, dati pa akong artista sa GMA7. So, sino po ba dito ang nanonood ng GMA7? Katag-team ko po doon si Dingdong Dantes. Bibiro lang po. Ang dati ko pong work is seaman. 5 years ako nag-abroad. Tapos imagine mo guys, iniwan ko po yung pag-abroad, yung pagsisiman para i-pursue yung digital business natin. Imagine mo, pinalit ko po yung career ko sa negosyo natin. So, ngayon, meron ako experience sa inyo dito. Ito yung natutunan ko sa business. Yung four quadrants or may wagang cross ng buhay. Yan. So, meron tayong four quadrants nito. Employment, self-employed, business, and investor. Ngayon, kung mapapansin mo to, meron tayong tinatawag na active income and passive income. Ngayon, um, ako kumikita ako before ng 80,000 pesos per month sa pagbabarko. Ngayon, ang point ko is, habang nagtatrabaho ako, may income ako. Kumbaga, no work, no pay. Kumbaga, pag wala akong work, naalala ko kasi nagtatrabaho ako sa barko, 8 months kami nasa barko, then uuwi naman kami sa Pilipinas. Mag-standby naman kami ng 5 months, 6 months, di ba? No work, no pay, wala kaming kita. Di ba? Same sa mga OFW, pag nandiyan ka sa abroad, may kita ka, pero pag umuwi ka ng Pilipinas, wala kang income. Ang tawag doon is active income. So ngayon, um, almost 95% of the population po ng buong mundo nasa nasa employment side. Kumbaga, yung tinatawag natin na poor side. May passive income na tinatawag tayong passive income. Ang narealize ko lang dito sa negosyo natin, um, what if yung kinikita mo dyan sa abroad, kitain mo din dito? 'Di ba? Anong passive income? Yung kahit wala ka nang ginagawa, pwede kang kumita. Kasi you know and I know, ng pag-OFW po is not a lifetime job. Tama ba? So pakitype naman po yan ng mga, kung OFW ko po ba, kung saan bansa ka po. Ang pagiging OFW po, kumbaga, is not a lifetime job. Di ba? Pag may trabaho ka, may kita ka. Pero pag wala kang trabaho, wala ka ng kita. Di ba? What if ngayon, nasa abroad ka? Okay, nasa abroad ka pa ngayon, i-work out na natin yung passive income mo
para in the near future, pag nag-retire ka po, meron kang passive income. 'Di ba? Kasi mostly ng mga OFW, pag nagre-retire po sila, umaasa lang sa pension ng, for example, sa government, kung saan silang bansa. Pero you know, I know, kulang pa rin naman yun, 'di ba? Yung mga iba po umuwi sa Pilipinas, 'di ba? Nag-aasa sa SSS, pension, pero kulang na kulang yung kapatid. Sa right now, habang hindi ka pa nagre-retire, mas maganda mag-build na tayo ng passive income po. 'Di ba? So why business? Bakit entrepreneurship? Mga kapatid, ang pagninegosyo po, kaya po siyang pag-aralan. Ako po, seaman po ako before. Wala din po akong alam sa pagninegosyo. 'Di ba? Ang pagiging entrepreneur po, kapatid, hindi siya talent. Hindi siya talent. Kumbaga, parang, for example, ang talent po kasi born talaga. For example, magaling mag-gitara, magaling kumanta. So talent po ang tawag doon. Pero ang entrepreneurship po, napapag-aralan po ang entrepreneurship. Pwede po siyang pag-aralan. Kumbaga, kung ang puso mo nga hindi matututong magmahal, di ba? Pag ninegosyo pa kaya na kayang baguhin yung buhay mo, dapat mong pag-aralan ta, kapatid. Di ba ngayon, eto, ang may tatawag tayo, the most richest people in the world. Yung mga mayayaman sa buong mundo po. Alam mo ba, 75% are entrepreneur. Out of 100 sa mga mayayaman, 100% ng mga mayayaman sa buong mundo, 75% po entrepreneurs, mga negosyante. 15% po are investor, nag-i-invest sila. 7% po nag-inherit ng wealth, yung kumbaga, namatay yung magulang nila, namana sa kanila yung mga wealth. Then 3% are actors and nasa sports. 0% are OFW and employee. Napakasaklap, di ba? So ngayon, kung gusto mo talagang yumamang, kapatid, kailangan mo talaga magnegosyo. Nasa entrepreneur talaga yung pagbabago ng buhay. Lagi mong tandaan yan. Dapat ikaw, as OFW ka, dapat, matalino ka. You need to be wise sa paggastos ng pera mo. Kasi you know and I know, ang tagal mo na sa pag-abroad, tama ba? Pero bakit hanggang ngayon hindi pa nagbabago ang buhay mo? Kasi hindi ka nagninegosyo. Yun ang sagot doon. Yun ang may wagang doon, may wagang underlining. Kasi hindi ka nagninegosyo. Ngayon, eto si Manny Villar. Manny Villar has a net worth of 5 billion US dollar. Sabi niya dito, I am of the firm belief that poverty can only be reduced through business. English Tagalogin ko po, 'di ba? Ang kahirapan daw, ma-reduce lang daw 'yan sa business kung magninegosyo tayo, kapatid. Kasi you know and I know, sa lahat ng mga mayayaman sa buong mundo, ang ginagawa talaga nila business, hindi naman talaga empleyado eh. 'Di ba? Kaya you need to do business, kapatid. Paki-type naman po diyan business. I-type mo diyan business. Yan. Para at least ma-program ka na nasa business ang pag-asenso. Kung gusto mong mabawasan ang kahirapan sa Pilipinas, kapatid, kailangan mo magnegosyo. Gusto mong mag-business. Kailangan mo mag-business kung gusto mong mabawasan ang kahirapan sa buong mundo. You need to do business. 'Di ba? Next po. Yan. So, ito si Manny Villar. Pinurusyo niya po na, kumbaga, mga OFW mag-business talaga. Kasi, yun nga, maraming OFW. Mayayaman sana tayong mga OFW, di ba? Kung umpisa pa lang, naging kultura na natin na mag-business. 'Di ba? Kasi ang naging kultura ng mga Pilipino po is, kumbaga, pag sa negosyo, okay, wala silang pera. Pero pag sa gastos, handaan, piyesta, birthday, kung ano-ano, may pera sila. Pero nagkakaugulan kasi natin ng mga Pilipino na pag sa negosyo, 'di ba, takot tayo mag-invest. Pero bakit yung mga Chinese, bakit yung mga successful na tao is nagiging successful is because pag sa negosyo, may pera sila, kaya nilang ipag-loan, kaya nilang ipaglaban yon, at kaya nilang gawa ng paraan. 'Di ba? So, ganoon siya. Ngayon, ang point dito ni Manny Villar, sabi niya, kayo mga OFW, kailangan niyo mag-business. Yun ang sinasabi niya dito sa paragraph niya na ganito. Ngayon, next po, um,
the surest way out to get out of the rat race is yung tinatawag natin na sweldo, 'di ba? Bayad utang, gastos, utang na naman, 'di ba? Minsan 'di ba nangyari at ito talaga naging realidad na pa nagtatrabaho tayo sa abroad, 'di ba? Kaway-kaway naman po dyan sa mga OFW or mga empleyado na nandito or kung ikaw estudyante, ito yung magiging realidad mo rat race Kung anong gagawin mo, okay, empleyado ka man, OFW ka man, di ba, sasahod ka. Yung sahod mo, babayad mo sa utang mo, babayad ka sa gastusin ng mga bills mo. Pag wala naman na pera, anong ginagawa? Mag-uutang. Di ba? So, umiikot lang dyan yung life mo. Kaya hindi mo na malayan, 1 year ka na, 2 years ka na, 3 years ka na, and 5 years ka na, ganun pa rin yung life mo. Walang pagbabago. It's because bakit? Hindi ka nakakaalis sa rat race. Tama ba? Then, the surest way to get out of the rat race is to be an entrepreneur, kapatid. Yun talagang pinakasolusyon natin. Kung gusto mong makaalis dyan sa pinalalagyan mo, kailangan mo mag-business. Kailangan mo magnegosyo. Walang ibang solusyon, kapatid, kundi negosyo. Tandaan mo yan. Walang ibang solusyon, kundi dapat magnegosyo ka. Yan o. Sabi ng mga entrepreneurs po, kung gusto mo talagang tapusin yung kahirapan sa buong mundo, kailangan mo sa business talaga siya matatapos. Diba? Ito din sabi ni Manny Villar, many graduates complain that it is difficult to get a job. Despite, may mga nag-graduate po na summa cum laude, magna cum laude sa school, di ba? Yung mga anak natin, mga anak mo. May mga anak na po dito? Ako pa kasi, coming pa. Okay, so, sino to po may mga anak dito? May mga anak, nagpapaaral, or nag-aaral yung mga anak ang mga anak natin, ano bang mga anak natin? Anak mo. Yan si Ate Nasil. Yan. So may mga anak kayo, di ba? So nag-graduate sila. So, and welcome to the world of unemployed, di ba? Walang trabaho. Minsan yung mga cum laude, call center, di ba? Yung nurse naging call center. Di ba? So, ang point natin dito, yung nurse naging Jollibee crew, di ba? So, ganun nangyari. So, kumbaga, the best solution talaga is to create your own job and create job for others. Be an entrepreneur. One of the best thing talaga, guys, na kung gusto mo talagang, kumbaga dito sa Pilipinas, ang lahat talagang mayayaman dito, Chinese, ibang lahi. Bakit? Bakit ba sila mayayaman? It's because entrepreneur sila mga negosyante sila Nag-guess mo ba yun? Diba? Kaya ikaw, kapatid, kailangan mo magnegosyo. Ngayon, ito yung no game plan to financial freedom, 'di ba? Akala natin kasi pag nakapag-graduate na yung anak natin or nakapag-graduate na tayo sa school is gaganda yung life natin, 'di ba? Pero in reality, kung isipin mo, ilang years ba tayo nag-aral sa school? 2 years sa preparatory, 12 years sa graduate school, 4 years sa college, total of 18 years, tama ba? At hindi lang time ang invest natin dyan. Pera din. Around 2 million depende pa sa school yan di ba? Na pinuhunan mo sa pag-aaral mo sa anak mo or pag-aaral natin. Di ba? Ako nag-aaral din ako. So ngayon ang point ko, kapatid, tapos pag nag-graduate yung anak mo or pag-graduate natin, di ba? 20,000 per month lang or minimum pa, 10,000 pesos pa. Tama ba? Pag nag-graduate sila. So, ang point natin dito, what if etong 18 years na to, nag-aaral sila, tapos tinuruan mo pa rin sila mag-business. So, mas malayo yung mapupunta nila, kapatid. 'Di ba? Pag nag-abroad naman tayo, yes, malaki ang kinikita natin doon sa pag-abroad. Like yung mga taga-OFW from Italy, kaway-kaway po dyan, Japan, Canada, USA, France. And kung Europe, kung nasan man kayong bansa, yes, I'm sure ako kumikita ka ng 100,000 pesos every month. Pero, di ba? Pero, local currency po nila yan. For example, nasa Italy ka, okay? 100, kung i-convert mo yung pera mo sa Pilipinas, nag-100,000 ka. Pero,
yung gastusin mo dyan sa Italy, euro din. Di ba? Yung bayad mo sa renta, euro din. Tama ba? Yung pag kakain ka, bayad mo euro din. Tama ba? Magpapadala ka ng pera sa Pilipinas. So, ang point ko, okay, kung ano yung currency mo rin, yun din nagkakasusin mo eh. Tama ba? So, ang point natin dito, kapatid, pareho lang naman din eh. Minsan nga, kaya hindi tayo nakakapag-save ng mga OFW is because mas malaki pa yung expenses natin kaysa pumapasok na pera. Kaya umiikot lang sa rat race yung buhay natin, especially sa mga OFW. Di ba? Then next po, meron na isang billionaire. Yung billionaire na to, it's a blind billionaire. Sabi ng blind billionaire na to, will you sell your eyes for 1 million pesos? Kung ikaw ngayon dito, kapatid, okay, meron na blind millionaire na naghahanap ng mata. Okay, sinong gustong ibenta yung mata niya for 1 million? Meron ba dyan? Okay, 2 million. Meron ba? 3 million. O sige, 50 million. O sabi ni Kuya Narciso, ayoko sir. 50 million. Sige, 100 million. Wala pa talaga. I need. Sabi ni Inday, 1 million, 100 million. Di ba, ibebenta mo ba yung mata mo? Sabi ni Maria, wag na po. Yan. Kung ako, sasabihin ako ng blind millionaire, ibebenta ko yung mata ko for 100 million. Kukunin ko yon. Tanungin mo ako bakit. I-type mo dyan, bakit? Bakit kukunin yung 100 million? Sige nga, i-type mo nga dyan, bakit? Why? Kasi bakit? Yung 100 million kukunin ko. Tapos, maghahanap ako ng tao. Maghahanap akong 2 tao na babayaran ko ng 10 million. Di ba? Kukunin yung kabilang mata niya, tapos yung isa naman sa kabila. So, 2 tao, babayaran ko ng 20 million. Di ba? Parang Chinese lang mag-isip, no? Pero kidding aside, mga kapatid, di ba, wala naman tao na gusto magbenta ng mata niya. Di ba? Wala naman tao gusto magbenta ng mata niya. Pero, di ba, sure, hindi naman talaga eh. Sure, syempre, hindi naman talaga. Pero most of us, hindi lang mata ang binibigay natin, kundi buong pagkatao natin, katawan, dignidad at pagkatao natin. Ano ba yung dignidad natin? Minsan, minumura tayo ng amo natin. Minsan, sobra-sobra rin yung trabaho. Minsan, di ba, inaapakan na yung pagkatao natin. Pero, go pa rin tayo eh. Tama ba? Minsan, hindi natin nakikita yon. Kasi bakit? Nakikita natin yung pera lang. Di ba? Pero ang point ko, kapatid, kumbaga, dapat ma-realize mo to. Diba? Right now. Ngayon, may slide pa ako next dito. Work and business, ang pagtatrabaho po ay negosyo. Pareho lang talaga sila. Why? Ang work, bibigyan mo ng time, money, effort, gagalingan mo din, sisipagan mo din, lahat-lahat gagawin mo para umasenso ka eh, di ba? Tama ba? Pag magnenegosyo ka din, same lang naman din. Bibigay mo yung oras mo. Kasi hindi po pwede na umasenso ka sa pagdedegosyo kung hindi mo bibigay ng time. Lalo na dito sa mga Zoom event natin, hindi mo din gagalingan, hindi mo bibigay kang effort, hindi mo din sisipagan. Same lang din. Kaya, ang point ko, kapatid, kung same lang naman pala yung bibigay mo ng effort, bakit hindi mo din bigyan tong business? Kung dito magbabago yung buhay mo. 'Di ba? Pag may trabaho ka, you will only survive. Nagsusurvive ka lang, kapatid. Tandaan mo yan. Hindi mo yan na-realize. Kasi bakit? Nakakapadala ka naman, nakakakain ka naman dyan sa abroad, okay naman yung life mo, pero at the end of the day, di ba, pagtanda mo, paano ka, kapatid? Di ba, nakakabayad ka naman ng bill, sapat lang panggastos, kung OFW ka, nakakapagpadala ka sa Pilipinas. Di ba? Trabaho. Gagalingan mo, magsakripisyo ka din, makikisama ka din sa mga katrabaho mo. Sa mga kadama, sa mga OFW na dyan, di ba nakikisama ka sa amo mo? Kahit pinapagalitan ka na, kahit minumura ka na, ano ginagawa sa'yo, di ba? Nakikisama ka pa rin. Di ba? Sa pagtatrabaho, mamumuhunan ka din. Kung OFW ka, meron na placement fee, meron na mga gastusin, tama ba? Hindi din madali.
Sa pagnenegosyo, kapatid, tandaan mo, malaki ang batting average na pwede kang umasenso. Bakit? Out of maraming tao sa buong mundo, nasa negosyo talaga yung pag-asenso. Tandaan mo yun. Nakakaipon ka kasi kikita ka ng malaki, pwede ka makapag-for good kasi yung kinikita mo dyan sa pag-abroad, yun ang panggastos mo. Yung kinikita mo dito, yung magiging savings mo. Katulad ng mga OFW na tulungan namin, yun po ang nangyari sa kanila. Sa business, same lang din. Gagalingan mo, magsasakripisyo ka din, hindi din madali, sisipagan mo, tatrabahuin mo din. Tama ba? Mamumuhunan ka din sa negosyo. Pero what's my point? Bakit dito mo ilaan yung oras mo? Kasi, ano kumbaga, ginawa na ng lahat yung pagiging OFW. Ginawa na ng lahat yung pagtatrabaho. Ilang years na sila nagtrabaho, ilang years na sila naging OFW, pero bakit hindi pa rin sila asensado? Tama mo? It's because wala nang umaasenso doon. Sa negosyo nga, dapat ilagay mo yung oras mo. At yung effort mo, yung time mo, dapat sa negosyo mo ilagay. Nag-guess nyo ba yun? I-type nga dyan, succeed. I-type mo dyan, kapatid, succeed. Kaya, this 2025, di ba, ilagay mo yung oras mo, yung time mo, yung sipag mo, yung pera mo, di ba? Sakripisyo mo, ilagay mo sa tamang opportunity. Ilagay mo sa business. Kasi sure ako, kapatid, one day, aanihin mo din yung mga effort na mga binibigay mo sa negosyo natin. Di ba? Next po, profits are better than wages. Wages make you a living, but profits make you a fortune. Tanda mo yung kapatid. Di ba? Ang profits po, ang wages po, ito yung sahod natin. Ang profits po, kinikita natin sa business. Okay? Ngayon, lahat yun may requirements is number one requirement is time, oras. Ang oras po, kung pagpipilian ka, oras or pera, ang pera po, pwede mong kitain pag nawala siya. Pero ang oras po, never siya pwedeng ibalik. Diba? Parang siya, hindi mo na siya mababalikan. Diba? Parang siya. Diba? Ang nakaraan. Past is past. Tama ba? Ngayon point ko kapatid, time. Bakit time? Kung meron kang hindi na pwedeng ma-renew na resources, parang for example, time, it can never be renewed. Hindi siya pwedeng i-renew na resources. Ang pera, pwede siyang kitain. Di ba lahat pwede siya ma-renew? Pero ang oras po, tandaan mo kapatid, pinaka-importanting component sa buhay natin. Kaya, kung ako sa'yo, huwag ka mag-aksaya ng panahon. Never, kumbaga, don't waste time. Diba? Parang for example, pagdating ng oras, pagtanda mo, ano bang gusto mong mangyari? Dalawa lang yan eh. Sayang or full of regrets ka kasi tumanda ka na wala kang ipon, wala kang savings, OFW ka pa rin, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Di ba pag gising mo sa umaga, di ba 60 ka na, hindi ka na kailangan, hindi ka na 50 ka na, di ba 70 ka na, di ba hindi mo na kaya mag-work, di ba? So, dating ang oras yan kapatid, hindi mo na pwedeng ibalik yung nakaraan. Tandaan mo yan. Kaya, kung ako sa'yo, ilagay mo yung oras mo sa tama, ilagay mo sa negosyo. Or kung ikaw yung tao na gagawin mo tong business, pwede mong sabihin, buti na lang. And grateful ka and fulfilled ka sa buhay. Why? It's because, sumubok ka eh. Linilagay mo yung oras mo sa tamang opportunity. Di ba? Next po, passive income will give you the ability to save time in the future. Bakit? Ito tandaan mo kapatid. Ito yung bracket ng buhay. 0 to 90 years old. Ngayon, etong 0 to 25 years old, ito yung mga prime years mo eh. Generating income mo. Malakas ka pa niyan eh. Sobrang lakas mo pa niyan. 'Di ba? Kaya, ang point ko kapatid, dapat yung lakas mo, ilagay mo sa tamang opportunity. Ilagay mo sa business. Yung prime years mo na yan. Kasi hindi mo na kayang ibalik yan. Yung lakas mo, yung sipag mo, yung talento mo, yung youth mo, ilagay mo yan sa business. Diba? 2/3 of your life, nandyan yan. Kaya, ikaw kapatid, huwag mo ilagay lahat
Di ba may nakakausap kami dito, almost 25 years sa pagiging OFW, almost 30 years sa pagiging OFW, wala nang ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho. At the end of the day, wala pa rin savings, wala pa rin na ipon, wala pa rin, hindi niya pa rin kaya mag-for good kasi bakit? Pag nag-retire siya sa pagiging OFW, wala nang income, wala nang passive income. So wag mong gawin yun, kapatid. Maawa ka sa sarili mo. Invest in yourself, invest in business. 'Di ba? Pagdating ng panahon, did you know? 65 years old, pag dumating ka ng 60, kung may mga 65 years old na po ba dito? Okay, kung hindi ka pa 65 years old kapatid, for example, ngayon 30 ka pa lang, 20 ka pa lang, 30 ka pa lang, 40 years old ka pa lang, or 50 years old ka pa lang, pagdating, eto hindi ito galing po sa akin. Galing po ito sa mga experts or sa mga researcher. 85% are broke pagdating ng 65 years old. 8% are still work. Gusto mo ba yon? 65 ka na, nagtatrabaho ka pa? Naku, ayoko ganun guys, kapatid. 60% are well off. 2% are wealthy. So, saan ka ba dyan? Saan ba gusto dumating, 'di ba? Pag age mo ng 65 years old. Kaya ako, ang mga kapatid, ilagay mo sa tama yung ano mo, yung time mo ngayon. Ilagay mo sa tamang opportunity. Walang iba. The solution is to build a business that will produce passive cash flow. Yun talaga yung kapatid eh. Walang ibang solusyon. Kailangan mo maghanap ng pagkakakitaan na kahit wala kang ginagawa, kumikita ka. Yun talaga yun, kapatid. Ngayon, pwede ka mag-traditional kasi business eh. For example, meron kang 100,000 or kung gusto mong kumita ng 100,000, okay, na profit, pwede ka magtayo ng restaurant, ampunan 2 million, laundry shop 1.5 million, grocery 100 million, 1 million, coffee shop 1 million, di ba? Imagine mo mga puno nito, million. Tama ba? Pero pwede ang kikitain mo 100,000. Pero sa negosyo natin, hindi ka naman maglalabas ng milyon eh. Magkano yung pinakamataas na puno natin dito? Yung prestige package natin, 200,000 lang. Isang beses ka lang maglalabas ng pera. Pag nag-traditional business ka, okay, pwede kang kumita ng 100,000 pesos. Pero marami kang dapat i-take for reconsideration. Kailangan dapat maganda ang pwesto mo. Kasi kung magko-coffee shop ka sa baryo nyo, for example, baryo nyo, mag-coffee shop ka, hindi ka kikita ng malaki. Dapat magandang brand mo, magandang suppliers mo, dapat may mga empleyado ka at hindi lang empleyado, dapat may malasakit yung empleyado mo sa'yo. Kasi most of the time, ang negosyo mo, pag maganda na nga, magandang location, tapos yung mga empleyado mo, walang malasakit sa'yo, especially OFW ka, nako, mababankrupt yung negosyo mo, kapatid. Dapat magaling ka sa accounting. May business permit, operation expenses, hindi lang po puhunan. Magbabayad ka pa ng kurente, tubig, di ba? Lahat. Renta, upa, bayad sa empleyado, mga biglaan na gastos. Yung po ang entry mo pang nag-traditional business ka eh. Mag-advertisement ka pa ng business mo. Di ba? I-hire mo pa ako. Di ba? Kasi ako mag-advertise ng business mo. Di joke lang. Ngayon ang point ko, kapatid, ang dami mong i-reconsider pag nag-traditional business ka. Ano pa? For example, okay, nag-traditional business ka. For example, laundry shop, maganda yung laundry shop mo, di ba? Maganda yung laundry shop mo. Ngayon, pag maganda yung business mo po, anong ginagawa ng karamihan, especially sa Filipino community? Kinakopy po yung negosyo. So ngayon, ikaw, yung negosyo mo, nung nag-start ka pala, ikaw lang. Yung kumikita na yung negosyo mo, kinopy ka na. Tapos marami na nakapalibot sa'yo na ginagawa yung ganun na negosyo mo. Di ba sa traditional business, for example, laundry shop na isa, magandang kitaan, kinapi ka, marami ng laundry shop sa paligid mo. So, ano nangyari? Competition. Naubos na yung mga client mo, yung mga customer mo, pupunta kung saan-saan sa iba. Ano nangyari? Ano pa nangyari? Nagkaroon po ng big fish versus small fish. Tinayuan ng Gaisano, SM, Pure Gold, Robinson. Ano nangyari sa negosyo mo? Ten, bankrupt. Bakit? Tinayuan ka ng mga malaking negosyante. Kinain ka. So that's the traditional way of business. Tandaan mo, kapatid,
Ito ang nangyayari sa realidad ng negosyo. Nagigets siya ba yun? Pakitype nga ng ah, gets. Yan. Pakitype ng gets. Yan. Italy gets daw. Yan. So ngayon ang point natin kapatid, kailangan mo talagang gawin to. 'Di ba? Next po. Yan. Pwede ka mag-franchise. Sino gusto mag-franchising? Mang Inasal, 12 million. 7-Eleven, 2 million. Jollibee, kung may 40 million ka, go. Pwede kang kumita 100,000 pesos per month. Ano ito sa baba? I-explain ko to, royalty advertisement fee. For example po, sa 7-Eleven na lang. Ang 7-Eleven po, meron silang 12%, 10% to 20% of your net profit. Ano ba ito? For example, yung 7-Eleven mo, kumita po ng, for example, 50,000 sa isang buwan. Kumita ka ng 50,000 sa 7-Eleven. Hindi po yun lahat sa owner. May 20% po na royalty. Yung net profit po ng 20%, ibig sabihin, 20,000 mapupunta po sa 7-Eleven. Magkano ang tira sa 7-Eleven? Kung ikaw owner, 30,000 na lang. Magbabayad ka pa ng renta, tubig, empleyado. Di ba? Magbabayad ka pa ng tax. Sa isang buwan, 30,000, 50,000 kinita ng 7-Eleven. Di ba? Nakikita niyo ba yun, kapatid? Kumbaga, hindi po biro yung mga magpa-franchise. Nakikita mo po yung mga, hindi po kadali ganun. At hindi lang po puhunan ang ilalabas mo dyan. Nag-guess ba yun? Ganun po sa mga franchising. For example, Jollibee, kumita ng 100,000, 200,000 sa isang buwan. Hindi lang po yung kabig ng may-ari. 10 to 20% po din mapupunta sa Jollibee. Royalty, yan po ang tinatawag na royalty and advertisement fee. Ay net profit. Magkano lang ang tira sa may-ari? Nag-guess ba yun, kapatid? Pakitype naman yan, opo. Yan. Diba? So, ganun po yung ganun po yung franchising, kapatid. Kaya hindi po biro din yun. Ngayon, sabi ni Donald Trump, yung current president ngayon ng USA, di ba? And si Robert Kiyosaki, he recommend this business, itong network marketing na ginagawa natin. It's a powerful and reliable business. Imagine mo po, presidente na po ang nag-a-advise na maganda po yung network marketing o yung maganda yung negosyo natin. Kanino ka ba maniniwala? Sa kapatid mo? Sa pinsan mo? Di ba? Sa kasama mo? Or sa president mismo ng USA na siya mismo nagsabi na maganda ang negosyo natin? Kanino ka ba talaga dapat maniwala, kapatid? Dapat sa mga successful na tao, sa mga big people. Huwag ka maniniwala sa mga taong wala naman na-achieve sa buhay. Nag-gets ba yun, kapatid? Maniwala ka doon. Kasi sila nang nag-recommend ng negosyo natin. Maniniwala ka pa sa mga na-scam? Maniniwala ka pa sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, sa asawa mo, sa kabit mo, di joke. Di ba? Naniwala ka. Huwag ka maniwala dun, kapatid. Maniwala ka sa atin kasi si President Donald Trump na po ang nagsabi na maganda ang negosyo natin. Ito pa, si Robert Branson, 2.7 million po ang network niya. Pero bakit po, sabi niya, bakit maganda pa ang negosyo natin? Kasi bakit? Marami na nagbago ang buhay eh. Proven and tested na po ang negosyo natin, kapatid. Di ba? Next po, what's stopping you to achieve the life that you want? Ano bang nag-stop sa'yo? Bakit hindi ka pa ngayon na-achieve yung buhay mo, yung mga pangarap mo sa buhay? Why? It's because fear. Takot ka kasi. Marami kang duda sa sarili mo. Tama ba? Fear. You have fear. Takot ka. Duda ka. Di ba? Ano bang fear na to? Fear of failure. Takot ka. Baka mag-fail ka. Fear of success. Baka hindi ka mag-succeed. Fear of rejection. Ayaw ma-reject. And fear of unknown. Hindi mo alam kung bakit ka takot sa buhay. Di ba? Ngayon, kapatid, itong lahat na to, okay, hindi ka talaga aasenso sa buhay kung meron kang ganito. Dapat palitan mo to ng belief. Okay? Ngayon ang point ko, ito i-share ko lang sa inyo. Ito yung income namin na magkapatid in just 1 year. Kumita po kami ng total ng 5 million in just 1 year. Isang taon lang po yung kapatid. What's my point? Kung nagpadala kami sa takot, sa duda, sa fear namin na magkapatid, dati po kaming OFW, si ate po.
OFW sa Singapore, ako po, seaman po ako. Kung nagpadala po kami sa takot namin noon, yung nakita namin tong negosyo, sana wala po kami ganitong income. Tandaan mo kapatid, yung takot mo, kumbaga, kailangan mo yun i-conquer. Kasi that's the first step to become successful sa buhay. I-conquer mo yan. Ano pang achievement namin ngayon? Latest, ako po, 127,000 na pong kinita ko and hindi na pong updated yan kasi January 1 to January 14 po yan. Yung kapatid ko naman po, si Mentor Jess, January, just only 12 days po, 105,000 kinita niya. Hindi na po updated yan kasi dumadagdag na po yung mga income namin. Alright? Imagine mo kapatid, gusto ba kumita ng ganito? Naku, alisin mo yung takot mo, yung duda mo. Kailangan mo sumubok. Next po, gusto ko lang ng simpleng buhay. Guys, stop this. Kasi wala naman ng simpleng buhay. Meron lang mayaman at mahirap. Tandaan mo yun. Kumbaga, dapat ikaw, pangarapin mo na gumanda yung buhay mo. Para kanino? Para sa family mo. Hindi lang naman para sa'yo eh. Kasi pag umasenso ka dito, masarap po kasi na meron kang house and lot, meron kang savings, meron kang sasakyan, nakakapag-travel ka, napoprovide mo yung magandang buhay sa family mo. Dapat yun ang pangarap mo, hindi simpleng buhay. Kasi kung ikaw gusto mong simpleng buhay, bakit yung asawa mo ba? Gusto niya ba simpleng buhay? Yung anak mo ba, gusto niya ba simpleng buhay o you want the best life para sa kanila? 'Di ba? You want the best life para sa kanila. Kung ikaw lang naman mamimili, 'di ba? Sure ako kapatid, pipiliin mo yung the best life para sa family mo. 'Di ba? We are offering, 'di ba? You a life with options. Kapatid, 'di ba? Ang ino-offer namin sa iyo is life with options na hindi ka mamimili ng na magkakaroon ka dito ng financial freedom, magandang buhay, okay? Eh yun ang ibibigay ng negosyo sa iyo. 'Di ba? And then tapos na po ako, you just made the best financial decision of your life. So, yun lang kapatid. Stay tuned kasi meron na mag-share ngayon ng success story niya sa former seaman din. So, yun lang naman and God bless you mga kapatid and more blessings to come. Hopefully, naintindihan mo na ngayon bakit kailangan mo mag-business. Okay, so God bless and back to you sa napakaganda natin na host. Thank you so much. All right. Thank you so much. 'Di ba, Mentor Jerwin, please type thank you so much, Mentor Jerwin, kung marami kang natutunan. And I know for sure, 'di ba? Marami kang na-realize at the same time naging aware ka. Bakit nga ba kailangan mong i-pursue yung ganitong opportunity na meron tayo? And thank you so much again, 'di ba, sa lahat ng mga nandito right now. I know for sure na ang dami mong natutunan. And sobrang thank you so much, Mentor Jerwin, sa lahat ng i-share mo. Okay, na nakapagpa-open, okay, ng mind namin, bakit ba talaga natin kailangan i-pursue yung digital business na ginagawa natin right now. So ngayon, ayun, so meron po tayong guest sharer, okay? Ito naman po is seaman by profession. Ayun, so sa lahat ng mga nandito right now, I know for sure na makaka-relate ka din po sa kanya, okay? Dahil dati din po tong OFW. Okay, syempre hindi ko na po papatagalin. Papakilala ko na yung guest sharer natin for today. He is the top 3 of Technocrat Community, Millionaires Club member, and the newest car achiever. Let's all welcome Mentor Ronwell Puada. Let's do this! Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Are you ready for the moment? Get ready to ride. Calling all the fighters, calling on survivors. Are you up all nighters? We can take it higher. Let's do. Ayan, hello, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Ayan, marami po bang, hello Sir Henry, ayan, marami po bang natutunan kay Mentor Jerwin Hofferalta, di ba? For sure, ang dami po nating natutunan doon, no? Kasi kahit ako po, sobrang nai-inspired pa din po ako kay Mentor Jerwin, even medyo matagal na din po kaming magkakilala. Ayan, syempre, first of all, thank you so much din po sa ating napakagaling and napakayaban nating host, si Coach Carissa.
Ayan, please type number 1 naman po if you hear me loud and clear. Sige po. Ayan, thank you so much po. Ayan, from Canada, grabe. Ayan, congratulations po sa lahat ng mga naka-attend ng Zoom event natin, 'di ba? Dito sa Digital Biz. 'Di ba? Sobrang nakaka-inspired naman yung mga Pilipino natin na residing sa abroad, mga OFW natin na kung nasa Middle East ka or part ng Europe, siguro baka patulog ka na pero binigyan mo ng time yung sarili mo para makinig. Ayan, from Italy, hello po, Sir Jesus. Syempre gusto ko muna i-shout out dito yung mga nandito sa Zoom natin. Ayan, si Sir Alberto. Alberto, hello po. Shout out po sa inyo dyan. Ma'am Melanie, hello po from Taiwan. Good morning, sir. Ma'am Melanie, hello po. Yan, Sir Antonio, good morning po sa inyo. Ayan, si Ma'am Lourdes, good morning. Gising na gising po. Ayan, sino po ba? Ayan, syempre, ayan, si Sir Jesus. Hello, sir. Good morning po sa inyong lahat, sa ating lahat dito. Ayan, and yung iba, for sure, baka may mga ginagawa, pero, di ba, nasa Zoom pa din. Alright, ayan. Ayan, sino pa ba? Ayan, syempre si Coach Jomar, ang dati nating napakapogi nating ah former OFW din, 'di ba? Ayan, si Ma'am Nasil, hello po. Hello, 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 hello po sa ating lahat. Ma'am Marilyn, si Ma'am Chacha, ayan, sino pa ba? Yun, napaka. Irene from Italy, hello po. Shout out po sa inyo dyan, sa Italy. Ayan, sige po. Anyway, my name is Ronwell Puada and tama po si Mentor Jerwin. Dati po akong seaman. And currently right now, top 3 po ako ng Technocrat community. Yan, gusto ko din mag-business. Ayan, sige po, umpisahan na po natin yan, Tech. Pasuyo po ako, pa-share ng screen natin dyan. Nagluluto ng ulam namin. Ayan, hello po. Ayan, para syempre medyo makatotohanan, 'di ba? Yung pagkikwento natin dito and pag-share natin dito, maganda may nakikita po kaya. Ayan, ready na ako mag-start din po. Ayan, sige po. And ayan, kung nakikita nyo po, yes, 3 years po akong nagbarko. Paano po ba ako naging seaman? Tatay ko po, 20 years na din pong nagbabarko. Yung dalawa kong kapatid na lalaki, 5 years and 10 years na rin po silang nagbabarko. So meaning, hindi malabong mangyari na maging seaman tayo. Pasa-pasa ba? Nakikinig kahit antok si Miss Inday. Ayan. Shout out po sa inyo. Di ba? Makinig lang po kayo. Ayan. Ngayon, dito, sabi nga nila, kung sino daw po yung madalas nating nakikita, madalas nating nakakasama nung bata pa tayo. Di ba? Hindi kung sino yung madalas nakikita, madalas nating nakakasama, magiging ganun tayo. So meaning hindi po malabo mangyari talaga na maging OFW din ako and maging seaman po ako. Okay, and ngayon fast forward, nagkaroon ng pandemic. Nung nagkaroon po ng pandemic, ang daming tao ang nawalan ng trabaho. Ayan, hindi ko sure kung ako lang for sure, marami pong affected. 'Di ba? Ang daming tao nawalan ng trabaho, ang daming negosyo ang nagsara, ang daming negosyante ang nalugi. Tama? Naalala niyo pa po ba way back nung simula ng pagka-lockdown March 2020. 'Di ba? And isa po tayo sa mga affected doon. Why? Sabi ko dapat 1 month lang dapat ang mangyayari 1 month lang yung bakasyon ko nung pagbaba ko ng barko. Nung natapos kontrata ko 1 month lang dapat yung bakasyon ko. Ngayon hindi po natuloy. Dahil medyo sa seaman po talaga napaka-stricto na po ng medical. Lalo pa po nung nagkaroon ng pandemic. Imagine ika-quarantine ka ng 1 month, 2 months bago ka pasampahin ng barko. Ika-quarantine ka ng 1 month, 2 months after mo magpa-swab test, after mo ng ah, dapat bago ka sumampa, meron kang yung tinatawag yung vaccine, 'di ba? Ngayon, naging more than a year siya na wala po akong source of income. Wala naman po kaming idea sa pagnenegosyo. Wala naman po kaming ibang idea paano kumita ng pera kundi yung magbarko lang. So lahat po kami affected. Tatay ko po natambay, kapatid ko na isa natambay. Eto po, nagkataon lang, yung isa kong kapatid sa barko naman po na lockdown.
good news kasi kahit paano buo po yung sweldo niya kahit hindi po minsan bumabiyahe yung barko. May ilang port lang po sa I think sa mga biyahe nila ang nagpapa-proceed na mag-discharge ng mga karga nila sa barko. Kasi bulk po yung mga barko namin na sinasampahan. Okay? Ngayon, ang nangyari, um, more than a year na wala po akong source of income, ang ginawa ko po, syempre madiskarte tayo, naghanap po ako ng trabaho. Ang dami ko pong pinasahan na application sa online, ang dami ko pong gustong applyan, pero hindi na po pagbabarko. Wala na po akong option, wala na akong choice eh. Kailangan ko pong magtrabaho, kumita kahit hindi ganun kalaki sa sinisweldo ko sa barko or hindi kahit di ganun kaganda yung kitaan. Importante magkaroon po ako ng trabaho na may sisweldohin po ako. Sige po pa next po. Good news kasi ang tumanggap po sa akin, 'di ba? Naging store crew po ako ng Chooks to Go. Ayan. Naging store crew po ako ng Chooks to Go na sumisweldo po ako dito ng 465 pesos per day. Yan po yung trabaho ko, 465 pesos per day. Store crew sa Chooks to Go, malapit lang po yan sa bahay namin. And malapit lang yung, sabi ko nga, bakit ko siya tinanggap? Dahil nga, wala na sa dugo ko yung mag-inarte. 'Di ba? Gutom ka na, mag-iinarte pa ako. Wala na. Tinanggap ko siya kasi sabi ko, malapit lang sa bahay. Malapit lang papasukan ko, malapit lang yung uuwian ko. And after nun, dito, hindi po siya ganun kadali yung trabaho dito. Maglilinis ka ng oven, bago ka umuwi. Pagdating mo sa umaga, lilinisan mo ulit. Tapos, ang dami ko na pong paso-paso niyan dito. Every time nagsasalang po ako ng manok. 'Di ba? Tapos, more than 12 hours po yung trabaho. Lalo na pag yung mga araw ng Webes, Biyernes, Sabado, Linggo, kailangan po talaga mag-overtime kasi ang daming taong bumibili. 'Di ba? Ang good news po dito kasi um, more than 100 na manok sa isang araw. 'Di ba? More than 100 na manok sa isang araw tapos minsan ako lang mag-isa. Minsan pag may kasama ako, dalawa kami. Hindi masaya po, masaya, masaya na na-experience ko na magtrabaho dito sa Chooks to Go. 'Di ba? Kahit paano natuto tayo mag-cut ng manok, 'di ba? Natuto tayo magluto ng manok. Pero yun nga, masaya din yung family ko that time. Nagtatrabaho ko dito kasi lagi din po silang busog. Kilala niyo po ba yung Andox? Nakakain na ba kayo ng manok sa Andox? Yan, comment mo naman dyan kung nakakain ka na ng manok ng Andox. Ayan, opo daw. So, manok sa Andox, sabi nila, ang pangkat po kasi doon sa manok sa Andox, yung itak. 'Di ba? Dito po sa amin, gunting. Oh, yes daw po. Gunting po dito sa Chooks to Go. So, every time na umuwi po ako, ang dami ko po laging dalang ulam. Bakit? Kasi nga, every time na magkakat po ako ng manok, tinatago ko na po yung isang pakpak. Oh, masarap yan. Tinatago ko na po yung isang pakpak. 'Di ba? After nun, sabihin natin maka-isang daang manok lang po sa isang araw, isang daang pakpak na din po yung naiuuwi ko. 'Di ba? Hindi naman po hinahanap ng mga hindi naman po hinahanap ng mga bumibili. 'Di ba? Imagine isang daang pakpak. Pag-uwi ko sa bahay, lagi po kaming naka-only wings. Araw-araw po yun. Na joke lang po yan. Hindi po totoo yun. Di ba? Anyway, ngayon, ang nangyari, doon po ako nagkaroon ng realization nung isang beses din po nasama din po ako sa ganitong klaseng event. Ganito, sa Zoom. 'Di ba? Kasi nag-inquire po ako sa tao, nag-inquire po ako doon sa napanood ko sa Facebook, sa post yata yun, I think, or sa napanood ko sa Facebook, nag-inquire ako doon. Sinendan po ako ng link ng Zoom event. Kaya sa lahat po na nandito na hindi pa part ng community, 'di ba? Pasalamatan mo yung taong nag-send sa'yo ng link. Bakit? Kasi ganun din po yung nangyari sa akin. Nasendan lang din po ako ng link. Hindi ko naman po alam kung anong meron sa Zoom na yon. 'Di ba? Hindi naman po na-explain. Ngayon, ikaw baka hindi mo rin masyado panggit sa mga hindi pa po part ng community, 'di ba? Sa akin, nung pagpasok ko doon sa Zoom na yon, ito po yung naging topic niya. Sige po, pa next slide po. Nawala yung, ayan. Ito po yung naging topic niya. Ito po, na-timingan, ito yung narinig ko. Sabi niya kung gusto ko daw malaman ano mangyayari sa ginagawa ko.
Di, I mean, kung gusto mo daw malaman anong mangyayari sa ginagawa mo, maghanap ka ng mga tao na ginagawa yung mga ginagawa mo at tignan mo kung gusto mo yung resulta na meron sila. Simple lang, 'di ba? Nung pandemic po, balikan natin, lahat po kami walang trabaho. Hindi po pala stable ang pagiging seaman. Hindi pala stable ang income ng pagiging seaman, ng pagiging OFW. Doon ko po mismo na experience na alam mo yung grabe na yung tipid namin para may pangkain pa kami sa mga sunod na araw. Totoo po 'yun, 'di ba? Ngayon, hindi na po ako nagtanong sa ibang tao. Ang tiningnan ko na lang po yung situation namin. Nasabi ko, bakit ko pa kailangan magbarko ng 5 years, 10 years, 15 years, or even 20 years kung nakikita ko na din naman po yung magiging situation ko. Tama po. Kasi lahat po kami, seaman. Di ba? Lahat po kami nagbabarko. Pagdating po ng pandemic, lahat din po kami natambay. Di ba? Ngayon, good news kasi nandito ka sa Zoom, nakikinig ka. Sige po, pa-next po. Ang maganda po dito, ayan, doon po ako nag-decide. Doon po ako nag-decide, nakilala ko po yung tao na yan. Ito po sa left side, yung nakaputi na babae. Isa po yan sa mga admin din ni Mentor Joseph Lim. Isa po sa mga nag-guide sa akin paano gawin yung negosyo. Siya naman po, kwento ko lang ng saglit. Registered psychometrician po siya for 7 years. Financial advisor at the same time sa Sun Life. Sabi niya, hindi niya nakikita na nagbabago yung buhay niya sa past 7 years na nagtrabaho siya. Na although medyo maganda na din naman po yung kinikita niya. Ngayon nakinig lang po ako sa kanya. Pinakinggan ko lang. Pinakinggan ko lang po yung mga sinabi niya. Ginawa ko lang po yung mga pinapagawa niya hanggang sa um, natutunan po natin kung paano gawin. Yan, isa po yan sa mga mentor ko din. And sige po, pa next slide. Ang maganda po dito, hindi niyo po to gagawin na kayo lang na kayo lang mismo, 'di ba? Kung sa school, merong teachers, instructor, professor, sa negosyo po may mentors, may coach. 'Di ba? May mga tao pong nagga-guide sa atin. Bakit kailangan po ng mga mentors? Bakit kailangan ng mga coach? Kasi po para matutunan natin paano po siya gawin ng tama. 'Di ba? Kasi marami pong nagnenegosyo, marami pong sumubok sa ganitong klaseng negosyo, pero wala pong nangyari. Bakit? 'Di ba? Kasi hindi po na-guide ng tama, hindi po naturuan ng tama ng mentors. Hindi na po alam kung ano yung tama at mali. 'Di ba? Napaka-importante po na kung ikaw part ka na ng community ng Digital Biz, 'di ba? Kung part ka na ng negosyo na to, always ask your mentors, 'di ba? Paano paano ba yung mga kailangan dapat gawin para mapunta po tayo doon sa gusto nating maging result. Nandyan po yung mga mentors natin, yan, Mentor Joseph Lim, Mentor Elman, Mentor Chad Medalla, Mentor Jackie Concepcion, din yung direct mentor ko po. 'Di ba? Sige po, pa next slide po. Good news kasi eto, iilan lang naman to sa mga nag-inquire sa atin na personally hindi po natin kilala. From US, from Canada, from Hawaii, from Middle East, may dating seaman, 'di ba? Na lahat po yan, hindi ko po yan kilala. Pero sila po yung mga siguro mga kasabay nyo lang din ng mga nag-inquire sa Facebook, nagtanong paano gawin yung negosyo, and naglakas loob, sumubok. Meron po dyan, ilang beses na sumubok. Meron pa nga po, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin bago siya mag-join, bago siya mag-start dito. Sa dami ng mga sinalihan niya, ayaw niya nang ipaalam sa family niya. Bakit? Kasi baka hindi na daw siya payagan. Ngayon, ang sabi niya po sa akin, eto, hindi ko po talaga makalimutan. Sabi niya, gusto ko kasi siyang subukan. May mangyari or wala, importante sinubukan ko and last na to. Yun po yung isa sa mga hindi ko rin talaga makalimutan na sinabi sa akin. 'Di ba? Kaya ngayon, nakita niyo naman po, 'di ba? And sige po, pa next slide po. Ayan. And dito ko lang din po na-experience makabili ng mga sapatos na before makabili. Alam niyo po yung ano, yung mga sapatos na tig tatlo 1,000, 'di ba? Tig 300, 500 pesos. Sobrang saya ko na po noon dati. Kasi hindi naman po ako makakaporma sa barko. Hindi naman po, ang gamit lang po namin talaga safety shoes.
'Di ba? Pag sa bahay, ang ano lang naman po namin, ang lakad lang naman po or pag umaalis, pag magsisimba lang, pag nasa bakasyon, or pag may pupuntahan, pwede naman nakatsinelas. Dito ko lang po na-experience na makabili ng mga sapatos na 'yan. Ayan, and yung first time ko lang din po in my life, 'di ba, makabili ng cellphone. Promise. Kasi yung cellphone ko po na ginamit way back nung nagbabarko po ako, sobrang tibay. 'Di ba? Sobrang tibay na alam mo yun galing pa sa kapatid ko yata yun or kay mama. Pinagamit lang po sa akin. 'Di ba? Hanggang sa ginamit ko siya ng ginamit na hindi pa naman nasisira. Wala po talaga akong plano bumili noon nung nagbabarko ako. Sabi ko kasi sayang. 'Di ba? Kasi nagagamit pa naman po yung yung cellphone ko that time. And because this kind of business dito po tayo nangarap ng mas mataas. Dito po tayo natutong mangarap na maka-try din mag-iPhone. Ayan, sige po pa next slide po. Ayan, kasama din po tayo sa top 500 ng buong company natin. And sige po pa next slide po. Good news kasi eto po pakinggan nyo po bakit. Hindi pa pala. Yan, kaagaling lang din po namin ng Hong Kong and Macau. 'Di ba? Kasi before, dito ko dito ko po na-experience na iba pala yung pakiramdam. Dito ko na-compare yung feelings na iba yung pakiramdam pag pupunta ka ng ibang bansa para mag-travel kaysa magtrabaho. Alam niyo po yon siguro sa mga may mga kontrata na 2 years, 3 years, 5 years na mga land base sa ibang bansa. Kami po kasi 9 months, 1 year, ganun lang. Pero imagine, yung ihahatid ka sa airport ng family mo, yun palang sobrang dinudurog na yung puso mo. Ganong feeling pa lang parang, alam mo yung sobrang sakit din, di ba? Sobrang nakakalungkot. Kasi alam mo yung ilang taon na naman po ulit na hindi makakauwi. Di ba? Mawawalay na naman sa family nila. Ako nga po, 9 months, 1 year, nakita ko po nung hinatid po ako ng tatay ko sa airport, siya po mismo umiyak eh. Nung hinatid niya po ako noon, nung first time po ako magbarko, umiyak po siya. Pero iba iba yung feeling na ihahatid ka sir, pupunta ka ng airport, alam mo magta-travel ka lang ng 1 week, 3 days, 1 week, di ba, 2 weeks. Sobrang saya, sobrang iba sa feeling. 'Di ba? Yes, nung nagbabarko po ako, ang dami ko na din naman pong experience na makapunta sa ibang bansa, pero hindi para mag-travel, para po magtrabaho. Okay, and sige po pa next slide po. Again, sa mga tao po na baka for sure meron pong iilan na hindi naniniwala or nagdududa kung totoo ba talaga yan, nakita mo sa Facebook, may kumikita ba talaga ng malaki. Huwag po kayo mag-alala, ganun din po ako dati. 'Di ba? Every time makakakita po ako ng malaking income sa Facebook na pineflex nila, nayayabangan po ako, hindi po ako naniniwala. Hindi po ako naniniwala hangga't hindi ko po siya na-experience. Kasi I know sa mga part po dito na working Europe, US, Canada, first world country, or sabihin natin sa Japan or Australia, I know po yung 100,000, 200,000, kayang-kaya nyo po yan kitain in 1 week, 2 weeks, or in 1 month. 'Di ba? Napakadali nyo na lang po yung kitain. Okay? So sa part ko po, as a seaman, sabi ko, kaya po yan kitain pag naging engineer ako, third engineer or fourth engineer, yan po yung sinisweldo ng third engineer and fourth engineer namin sa barko. Bakit hindi po ako naniniwala? Sabi ko, sinisweldo yan ng third engineer tsaka fourth engineer ko sa barko. Imposible naman na sa online kayang kitain yung ganyan. 'Di ba? Hindi po talaga ako naniniwala. Ngayon, dahil nga pandemic, mag-iinarte pa ba ako? Nung pandemic, minsan sumagi sa isip ko, sabi ko, what if totoo? Sabi ko, what if yung sipag ko sa pagbabarko, ilagay ko dito para malaman natin kung totoo po talaga siya. Lagi po yun, nung nag-uumpisa ako, lagi po ganun yung tanong ko. Kaya ba talagang Nag-uumpisa na po ako noon pero dudang-duda pa po ako. Lagi ko pong tinatanong sa mentor ko, kaya po ba talaga kumita ng 100,000 in 1 month? Kaya po ba talaga kumita ng 200,000 in 1 month? Kaya po. Kasi dumating lang yung time na naniwala po ako nung ako po mismo yung naka-experience.
Sila Mentor Jerwin, Mentor Jessica Peralta, 300 pataas, 400, 500 po ang kinikita nila. Again, tsaka lang po ako naniwala nung ako po mismo yung naka-experience. 'Di ba? Kaya kung ikaw isa ka sa mga taong nagdududa pa, hindi pa naniniwala, 'di ba? Huwag kang mag-alala, pareho tayo doon, pero walang mangyayari sa duda mo kasi kung hindi mo susubukan. Maniwala po kayo. Walang mangyayari sa duda mo kung hindi mo susubukan. Yun lang naman po yun. 'Di ba? Sige po, pa next slide po. Ayan, pa next slide po. Iyon. Kaya, ayan, dito naman po, sabi ko nga, hindi naman po ako ganun kasipag mag-aral, makagraduate lang, okay na. Hindi po ako naka-experience ma-recognize, nakaka-experience ma-recognize sa school. 'Di ba? Dito ko lang po na-experience ma-recognize sa MOA Arena in more than 12,000 katao po. Yung nakakakita sa atin at pumapalakpak po sa atin diyan. Yes, nahit po natin yung first million natin in 15 months. Yan, full-time ko po siyang ginawa. Okay, sa mga OFW naman po na nandito, again, hindi naman po namin nire-record sa inyo na iwan niyo po yung trabaho niyo. Yes, 200. Sa start po, hindi naman po agad-agad. Pero syempre, yun po yung pinakasikreto kung gusto po talaga natin kumita ng malaki. Okay, sa mga OFW po na nandito na nakikinig, hindi po namin nire-record sa inyo na mag full-time, agad-agad, di ba? Kung ano po yung ginagawa nyo, ano po yung trabaho nyo ngayon, ituloy nyo lang po yan. Pero mas maganda kung kaya nyo siyang bigyan kahit paano ng oras, okay, okay na okay din po yun. Okay, sige po, pa next slide po. Malapit na po tayo matapos. Ayan. And kakagaling lang po namin ng La Union, local travel natin. Sige po, magkasama po kami dyan ni Mentor Jerwin. Sige po, pa next po. Ayan, kung kasama po yun, La Union and Baguio. Ayan, ang mga travel incentives po natin yan. Sige po, pa next slide po. Part po tayo ng Project High Top 20. Yung Project High naman po, ito po yung mother community natin na ginawa po ito ni Mentor Joseph Lim. And imagine, daang-daang libo po ang member ng Project High. 'Di ba? Pero kasama po tayo sa top 20. Ayan. Uy, congratulations po. Mahilig po kayo mag-travel. Nako, kung pag dito po, pag binigyan nyo ng time na sinipagan nyo po dito sa ginagawa nating negosyo, marami po tayong travel na mahihit sa company. Sige po, pa next slide po. Isa po sa mga biggest achievement natin last year, dito ko lang po na-experience makabili ng first brand new car natin na nung nagbabarko po ako, hindi ko po siya na-experience. Nung nagbabarko po ako, ang pangarap ko second hand lang na kotse or motor. Bakit? Kasi hindi ko naman po magagamit dahil nga nagbabarko po ako. And sabi ko, yun lang yung pangarap ko, yun lang yung gusto ko. Makabili ng motor kasi sa probinsya. Kasi ang province ko po is Iloilo. Yan, may mga Ilonggo ba dyan? Shout out naman kung meron, di ba? Iloilo po ang province ko, but right now po, nandito po ako sa Bicol. Ngayon, dahil sa negosyo na to, dito po ako natutong mangarap ng malaki. Dahil sa negosyo na to, dito po ako natuto na kailangan palang taasan yung pangarap mo kasi wala namang limit, limit kung gusto mong mangarap, libre lang naman po mangarap. 'Di ba? Libre lang mangarap, walang problema mangarap. 'Di ba? Saan po sa Iloilo? Sa Balasan po. Balasan, Iloilo. Yan. Sabi ko nga, wala naman pong bayad mangarap. Walang limit mangarap. Taasan niyo lang po yung pangarap niyo. Kasi I know, marami po dito na na siguro may magandang buhay na din, successful na din, may may bahay na, may sasakyan na. Ayan. Ako po, dito ko, dahil sa negosyo na to, dito ko po na-experience makabili ng first brand new car natin. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa negosyo natin dito po sa Digital Biz. Sobrang nagpapasalamat po ako syempre sa mga mentors natin. Mentor Jerwin Peralta, isa po yan sa mga naging inspirasyon ko. Mentor Jessica Peralta, and syempre sa lahat ng mga coaches dito sa Digital Biz. Thank you so much. And sige po, pa next slide po. Bakit ba tayo nagsisipag? Bakit ko ba siya ginagawa? Syempre, ang pinaka-purpose po, yung parents ko. Nanay ko po 60 years old na, tatay ko 60 years old na din po. Sabi ko baka ito yung chance na habang malakas pa sila makabawi man lang.
Sabi ko baka ito yung chance na habang malakas pa sila mapa-experience man lang sa kanila yung mga bagay na hindi nila na-experience. Sabi ko baka ito yung chance na habang malakas pa sila, makita man nila, ma-experience nila, nakikita nila na nakakapag-provide yung anak nila para sa kanila. And hindi sila tatandang pinabayaan. Dahil may mga anak silang nakita nila. Kasi before ako po talaga, tutol din sila sa ginagawa ko. Pinag-aaral po nila ako, tapos ito ginawa ko full time. 'Di ba? Number one po talaga yung hindi nila nagustuhan yung ginawa ko. Pero syempre, pinatunayan ko sa kanila na merong magandang mangyayari sa akin. Sige po, pwede na po pa-off ng slides. And syempre, tanong ko lang din po sa lahat ng nandito na nakikinig sa atin. Ikaw po na nakikinig ngayon sa akin, naniniwala ka ba na deserve mo din po ba ng magandang buhay? Naniniwala ka ba na ngayong taon, 2025, maraming magbabago and gaganda buhay mo, di ba? Naniniwala ka ba ngayong 2025, lahat ng goals mo matutupad, lahat ng pangarap mo sa family mo matutupad, lahat ng magandang gusto mong mangyari sa pamilya mo, sa anak mo, sa buong angkanyo is ikaw yung nakikita mong sobrang naging successful. 'Di ba? Dapat paniwalaan mo 'yun. Bakit? Kasi ikaw yung nandito, ikaw yung nakikinig, ikaw yung puputol ng sumpa sa kahirapan ng family mo. 'Di ba? Again, naniniwala ka ba na deserve mong gumanda din ang buhay mo? 'Di ba? Kasi kung 200,000 lang naman yung VIP account natin, yung ang pampuhunan natin for sure. Yung 200,000 pesos, napakaliit pa lang nun para po sa magandang buhay na pinapangarap mo. Tama? Kaya thank you so much and ibabalik ko na po sa ating napaka galing and napakayaman natin na host, si Coach Krisa. Yan, back to you host. Yes, ayun. So, thank you so much, Mentor Ronwell, sa pag-share ng success story mo at the same time, di ba? Pag, ano sa ating, bigay ng inspiration sa lahat ng mga nandito right now, lalo na sa mga OFWs na nandito ngayon. I know for sure, di ba, na marami po tayong na-inspired. And right now, please type, thank you so much, Mentor Ronwell. Okay, kung na-inspired ka, di ba? And kung naniniwala ka na ikaw na din yung next. Okay, so tapos na din po tayo. So sa lahat ng mga nandito right now, please open your camera. Ayan, so magpipicture po tayong lahat. And maganda, di ba, na makasama ka sa picture taking natin.